LA Lakers update muna tayo. Isang malaking gulo ang sumiklab sa bench ng Los Angeles Lakers matapos magsigawan sina Jared Vanderbilt at head coach JJ Redick sa gitna ng kanilang pagkatalo laban sa Oklahoma City Thunder. Sa loob lamang ng 16 na segundo sa second quarter, napilitan si Redick na tumawag ng timeout dahil galit na galit siya kay Vanderbilt. Ang tension ay mabilis na lumala hanggang sa kailangan pigilan si Vanderbilt ng kanyang kakampi na si Austin Reeves habang nakikipagpalitan ng sigaw kay coach. This heated altercation led to Vanderbilt being benched for the remainder of the game, potentially ending his spot in the team's rotation. Ang incidenting ito ay dumating sa pinakamalaking pagkakataon para kay Vanderbilt, lalo na't maraming minuto ang bakante dahil injury sina Luka Doncic at Austin Reeves tapos wala rin si LeBron James. Bagamat nakapagtala siya ng isang 3-pointer, 2 rebounds at isang assist at steal sa loob lamang ng 5 minutes, ang kanyang 0 out of 3 shooting sa free throw line ay ang kawalan ng disiplina sa harap ng coach ang naging meet siya ng kanyang pagkaupo. For a French rotation player, sparking a sideline shouting match with a fiery competitor like Redick is a risky move that could have a long-term consequence for his career in LA. Dahil sa pagkaalis ni Vanderbilt sa rotation, mas lalong nabaon ang Lakers sa standings, lalo na't kumpirmadong mawawala si Doncic at Reeves sa simula ng playoffs. Sa pagbabalik ni LeBron James sa susunod na laro, tila mas pipiliin ni Redick na gamitin sina Rui Hachimura o Maxi Kleber kaysa ibalik yung tiwala kay Vando. The Lakers' internal drama is the last thing they need as they face a potential first-round exit without their top-scoring stars. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang player na binibigyan ng pagkakataong baguhin ng kanyang tadhana, si DeAndre Ayton. Dahil was na Doncic at Reeves, kailangan ng Lakers ng bagong opensiba para tulungan ang 41-year-old na si LeBron James. Ito na ang sandali para patunayan ni Ayton na hindi lang siya pang depensa at rebounding, kundi kaya niya ring maging isang dominanting scorer na magliligtas ng kanilang season. Ayton has a career-altering opportunity to prove his doubters wrong and secure his future as a cornerstone of the franchise. Ang Lakers ay may dominanting 20-2 record kapag siya ay nakakakuha ng hindi bababa sa 15 points. Ngayon, kailangan ng kanyang produksyon. Ang symbiotic relationship nila ni LeBron sa loob ng court ay magiging susi para manatiling buhay ang chances ng kupunan. If he can consistently deliver 20-point performance, he will not only help the Lakers stabilize but also increase his market value heading into free agency. Sa huli, ang kapalaran ng Lakers ngayong 2026 postseason ay nakasalalay sa kung paano nila aayusin ang lamat sa kanilang samahan at kung sino ang tatayo sa gitna ng mga injuries. Mula sa iskandalo ni Vanderbilt hanggang sa hamon para kay Ayton, kailangan magkaisa ng kupunan bago maging huli ang lahat. It's a high-stakes drama in Hollywood, and only time will tell if the Lakers can turn this chaos into a championship run.